seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Sa barangay lang po nila, narami hong blatter. Bakit ka hindi na-promote? Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi ang nga. kaso kinakarap mo. Your Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? Hindi po Ha? nice to. Mr. Chair, Yes. tanong ko lang, si Mr. Gonzales may gusto no? Pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chair ng ating chairman sa firearms and explosives sa office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry of firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siya na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10. No? Ito Senator po sa Jimmy, akin. Senator Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga Basta po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano. Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aaral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni Chief PNB Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Kenneth Uvilla po at Kenneth de la Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magmula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa, sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na ipag-acquitted ka criminal
administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan ha, kaya you correct your Pwede ko. understanding ha. Yes, Your Honor. Yeah. Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Sabi ko po. Diretso tayo. Opo. Opo. Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? Dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006. Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. dismiss po ako noong 2006. 2006. Using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo. Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990 Opo. hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo PU1 pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, na kaso kinakarap mo. Your Ang Honor, dami mong kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa ano? Yung pinang-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. Sa criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh. Your Honor, Exonerated ka? exonerated po. Paano ka Authenticate. na-dismiss? Authenticated copy po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Authenticate ko po ito. Authenticated po ito. Original coming from NCRPO. Nagulat po ako. Bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos, ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, hindi ko maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of one day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Anyway, nandito, Mr. Gonzales. Andito Napolcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Laban mo. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago pa na Hindi. ako wala, sana maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan, basta karapatan mo yan at karapat dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh.
Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa'yo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo dating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasamo ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon. Mr. Chair, Yes, but baka singit lang. Yung pong kaso na binabanggit, he was yung sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Tama ba? Maraming salamat po, Your Honor. Acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yung sa At Grave yung threats? allegation po nung grave threats ng Pero, kapitbahay sige ko po, acquitted po ako sa MTC 35. Sige Tapos, nung 2015, before I retire, may nirefile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, na-recommend ko na yan na drop and close. Kasi kita naman na may pattern sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Diba, Director. Mr. Chair, tanong lang natin Napolcom. Ngayon, 2000 Napolcom. Sir Gonzales, tingnan natin si Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred in 2006. Yung 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanong ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya noong 2021 and 22. Nung Tatlo tatlo lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, meron ba kayong anger management issue? Dahil ba ito sa frustration? wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po, yung lahat, kaso nyo kasi ito, lahat, threats eh. hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung mga, Eto hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontempt ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po Ha? listo po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila So, you resolve that in other forum. Andito tayo sa issue doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ang Yes, sir. mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay.